every Friday nakakasama namin po kayo dito sa EDSA Shrine po, sir. Ngayon, pag meron ding ganap sa Liwasang Bonifacio, ay nakikita din po namin kayo doon. Ngayon, ang tanong po ng isang netizen po, dahil nasabi na po nyo na noon na kung hindi kaya ng first wave, magkakaroon ng second wave. Ngayon, ang isang netizen natin, sabi niya, palpak nga po ba yung nangyari noong Luksang Bayan? Alam nyo, ulang-ulan, hindi naman natin masasabi na palpak sapagkat dumating tayo at may mga dumating din na taong bayan at nagawa naman natin yung pag-aaklas. Kaya sabi ko nga, kung ano man yung pagiging pagkakadismaya ng mga kasama natin, ay kalimutan na natin yon. Ang importante, yung magaganap, yung magaganap na pagkilos sa pangunguna ng EDSA Friday Group at kasama ang taong bayan. Abangan nyo po yan, abangan nyo po yan. Yan. Dahil ito ay pangangasiwaan at gagawin ng mga ordinaryong mamamayan. Yes, sir. Any advice po tungkol po dito sa mga kapwa namin vloggers na nagkakaroon ng patod sa dahan? Kasi siyempre po kami din na hindi rin po kami masaya pag nakikita namin silang ganun. Alam nyo, isa rin ako sa naging biktima ng ganyan. Focus lang, focus. Include na lang po natin kung ano man yung kung ano man yung mga pasaring o ano man. Focus na lang po tayo. Ang importante, iisa po yung ating vision. Iisa yung pangarap natin. Ito ay yung magkaroon tayo ng maayos, tapat, malinis na pamahalaan. At itong adik na ito ay dapat mawalan na sa ating gobyerno kasama ng kanyang asawa, kasama ng kanyang pamilya, kasama ng kanyang mga kasabwat na drug addict. Thank you po. Mga kandidato na ito, sapagkat para silang bumarkada doon sa isang doon sa isang praning, para silang bumarkada para silang sumama doon sa isang taong grasa. Diba? Saan ka ba naman nakakita yung sinasamahan mo kung nasa katilupan ng pag-iisip? Chemical yung sinisingot diba? Sasama ka dyan, ibig sabihin pag sumama ka sa mga tao na kulang sa pag-iisip, kung itong ginagawa niya ay tama o mali, ay naku, may problema. Bakit ko pa iboboto itong mga ito? Diba yung ano pa lang nila diba? Wala na alam nyo, talagang nasayangan ako doon sa mga kandidato na talagang nagbulag-bulagan, nagbigibigihan doon sa doon sa nakikita nilang sitwasyon. Pinuin mo, nilulustay na yung pondo ng taong bayan, yung masasamahan ninyo. Paggawa ng batas, ang pinapasok ninyong posisyon, paggawa ng batas, batas na makikinabang ay sambayan ng Pilipino. Sukat ba naman, aayunan mo yung tao, yung liberatong naglulustay mismo ng kaban ng bayan. Alam nyo naman yan. Diba? Kaya nga dito, hindi na kailangan, dapat pa kayong tanungin ang taong pumatol sa siraulo, mas masahol pa sa siraulo. Sir, malakas daw yung snake nila Ay, oo, malakas ang tama. Malakas. Malakas ang tama. Sir, mukhang na po, nung una, diniklara nila na deepfake daw po yung video. Yung kinumpara nila yung tainga. So ngayon gumamit sila ngayon ng isang apps na umano'y made in India at sinabi nilang kumpirmadong fake daw po yung pulburon video. Kasi nga po yung video na yon, kaya nila pinirify na deepfake kasi ginamit nga po yon na complain against po kay Attorney Harry Roque para ma-disbar po itong si Attorney Harry Roque. So palagay mo sir, ano yung magandang laban dito ni Miss Maharlika dahil siya po yung nauna naman na naglabas nito at ngayon sinasabi niya na mayroon po siyang isang tao na mula sa Amerika na handang mag-justify at patunayan itong video kita.
Hindi ko malaman kung ano eh, kung matatawa ko o ano eh, magsabog ng kapanahan dito sa mundo, parang sigalong ng mga alam nyo, bilang investigador, hindi ako babase sa mga ebidensya na altered. Yung sinabit ni Maharlika dun sa forensic examiner o dun sa laboratorio ay raw materials o raw video. So, yung ginawang basis nung nag-examine at nung nagpa-examine, galing lang dun sa mga napanood na lang sa social media. Kasi, ang dapat na maging ebidensya dyan is yung yung raw video mo. Kasi doon makikita kung may alteration doon sa mga sequence, doon sa mga sound, no? At hindi doon sa mga pasaling-saling lang. Sabi ko nga, natatawa ako eh. Diba? Anong makukuha nila dyan? Diba? Wala silang makukuha dyan kundi kung altered na ebidensya. Sir, yung follow-up regarding din po sa pulborong video, follow-up question po. Kasi yung nag-question ay dating secretary po ng PDP laban. So dating kaalyado ni PRRD, nag-serve talaga sa PDP. Siya po yung ngayon yung nag-complain ng disbarment laban po kay Attorney Harry Roque. Ngayon sir, ano yung palagay mo na offer sa kanya? Posible kayang gaya ng ginawa sa inyo na inopera ng isang panalo sa loto, magpagamit ka lang? Posible. Kasi nga, unang-una, itong bagag administration, sanay na sanay silang gumamit ng Sohol. ng pondo ng taong bayan para pangsuhol, At wag po tayong mag-alala. Hindi ko ako nag-file ng disbarment ay madidisbar na. Depende. Ang mga maestrado naman po natin, na kung saan na-assign yung disbarment case, hindi naman mga pangayan hindi naman mga bobo. Kaya kung ano man yung basihan nila, dapat galingan nila yung ebidensya nila. Kung ang gagamitin lang ebidensya ay base lang doon sa na-retrieve doon sa social media, hindi ako naniniwala na ganun katanga yung mga maestrado natin. Hindi po ganun. Okay, last na tanong na to sir kasi napakarami ko ng tanong ito sir, regarding naman po sa peace and order ngayon na nangyayari sa ating bansa. Kaliwat kanan, kalat po sa buong Pilipinas yung mga nawawalang bata. Ngunit walang aksyon ang PNP, walang aksyon po ang sekretary ng DILG na si Abalos. Ano po yung personal na opinion mo dito sir? Hanggang ngayon wala po silang pronouncement kung ano po yung action nila actually sa mga batang nawawala. Pero lagi na po binabalita ng Isliminay kasi hindi po pinipick up ng ibang mainstream media. Wala kasi silang focus kundi kung paano nila gugurgurin yung pamilyang Duterte at ganun din yung mga supporters. Wala silang ibang focus wala silang pakialam. Ang pakialam lang nila na kinakailangan hindi maitumba o hindi ma-persa ng taong bayan yung kanilang benefactor o yung kanilang Panginoon na si Bongbong Marcos. Doon lang naman ang focus nila Wala silang pakialam dun sa dun sa kapakanan ng publiko Wala silang pakialam diyan. Wala silang pakialam. Ang pakialam lang nila kung meron silang sisimutin. Yun. So kayo naman, question, reaction? Sige na. Walang tanong. Dito po ba kung kailan ulit ang susunod na activity ng mga taga-Liwasa? Ay, naku, wala tayo, Pero, wag po kayong, wag po kayong mainip dahil darating na yung susunod na mananalo sa loto. Yun, darating na ba sir? Darating. Okay, total, walang magtanong. Ako na lang sir. Ano ang masasabi mo sir sa first time na magpakita ni Miss Cathy Binag sa Liwasang Bonifacio? Kasi grabe yung tuwa natin lahat Personally, ikaw, I think, na-starstruck ka Nung sinabihan ako na, sir, sama ka sa amin. Saan tayo punta? Doon, susunduin natin salubungin niyo po si Cathy Binag. Ganun ba? Ayun, talagang pagbukas niya ng kotse, nagkawayan kami. At pumunta ako dun sa may driver side. At pagbaba niya, at nagbeso-beso kami. At alam nyo, parang naiwan yung bango niya sa pisngi ko. Yan. Joke.
Ang ganda, ang tapang pa, no? Oo. At alam nyo, no? Para siyang ano, no? Para sa paningin ko, para siyang isang anghel na bumaba sa liwasang bundok. Yes. Sir, natin para sa bayan. para sa'yo, nagdagdag ba sa encouragement natin yung pagsipot ni Miss Cathy Binag? Kasi kung naalala mo, question ko yan sa ano, sa I think Malolos ata, no? I think yung nagpumunta tayo doon, question ko sa'yo kung posibleng pupunta si Miss Cathy Binag. Pero ang sagot mo noon, hindi ka sigurado. Oo, tama. Hindi talaga. Parang na-push yung ano natin, alam ano? nyo, bulag ako dun sa information patungkol dun sa kanyang pagdating. Ano? Kaya, alam nyo, napakalaking bagay. Ano? Kumbaga sa nagkaroon talaga ng significant event yung pagdating ni Miss Cathy Binag. At dito, no, nung makita siya ng sambayan ng Pilipino, lalo na ng mga Pilipino sa buong mundo sa pamamagitan ng social media, nabuhayan sila ng loob. Diba? Sa pamamagitan ng isang Cathy Binag, hindi pala tayo dapat magsawalang igo, hindi pala dapat tayo ay mabuhay sa takot dahil yung babaeng katulad ni Miss Cathy Binag nandito sa Pilipinas, patuloy na naninindigan, inuhubaran, na inuhubaran itong mag-asawang bangag, ganun din yung mga kadyaming nila, hinuhubaran talaga ng maskara at talagang ipinakikilala, pinagwawagwagan sa buong mundo na itong si Bongbong Marcos kasama yung kanyang asawa, ganun din yung mga kabinete ay mga lulong sa ipinagbabawal na gamot. Okay, sa akin sir, final question ko na talaga to. Sir, ano po yung pwede nating sabihin para ma-encourage lalo yung ating mga kababayan na ipagpatuloy po natin ang labang ito? Kasi sa totoo lang, marami po yung medyo na-dismaya. Pero sa ating mga vlogger, kaya naman namin dipensahan, kaya naman namin sabihin sa kanila at ipaliwanag kung bakit hindi po tayo natuloy, hindi po tayo nagdiretso. Kasi ang inakala kasi ng iba ay didiretso po tayo sa Malacanang. Marami ang nadismaya. Pero sa aming parting mga vlogger, kaya namin i-justify. So ngayon sir, word of encouragement para sa ating mga kababayan. Yung nangyari kahapon, kalimutan na po natin yun. Kung meron man tayong nagkaroon man tayo ng pagkadismaya, kalimutan na po natin yun. Ang EDSA Friday Group, katuwang kayo, umasa kayo nasa dito, dito sa lugar na ito, dito si Sibol, ang panibagong pag-asa. Yes. Dito natin makakamit ang panibagong kalayaan na malapit na nating makakamit. Opo. Yes. Ayun, salamat sir. Baka may tanong pa kayo. Tanong kayo kay Sir Jonathan. Okay, bang tanong niyo? Agent Jonathan Morales. Last question na lang, sir. Kayo po kasi ay tanyag na, tanggapin nyo manatindi. Alam nyo bang pagsakay ko kanina ng taxi, nakausap ko ang isang driver at ang sabi niya ay tawang-tawa daw po siya sa pambabaran nyo sa isang senador, lalo na nung sinabi ninyo na siya nga nakatulan talaga sa kanyang mga kaso. Diba? Pero kayo na hindi pa naman tapos ang inyong kaso, grabe niyang dikdikin. Tuwang-tuwa sila sa tapang nyo, sir. Kayo po ay halos nare-recognize na sa buong Pilipinas, pati po ng mga kababayan natin abroad. Hindi po ba kayo natatakot na lumabas? Dahil alam niyo naman po ang kakayahan ng ating kalaban at trilyon na ang budget taon-taon. Alam nyo, kahit naman saan, nagpapasalamat ako doon kay Kuya, no? Doon sa Shout out po, Shout sana mapanood nyo ang aming... Shout out po sa inyo, no? Alam nyo, ito pong ginagawa natin ay wala po tayong dapat ikatakot. Unang-una, wala po tayong ginagawang masama. Hindi po tayo nag-a-addict, hindi po tayo sumisigot ng cocaine. Ang dapat matakot, itong bangag na administration. Tama. Sapagkat tayong taong bayan ang nagpapasya at tayong taong bayan din ang magpapaalis sa kanya. Kaya nga sila ang matakot, hindi tayo. Ayun, salamat sir. Salamat po. sir. Salamat. Dahil sa inyo kami nabubuhayan ng loob na magpatuloy sa laban na ito. So, kasihan, nawa kayo ng nasa ito. Salamat po. Oh, mabuhay ang maisog! Mabuhay! Yan na yan. Buhay ang EDSA! Mabuhay ang EDSA Friday Group!